What's up mga ka-hybrid? At kami po ay magpapa side dress dito sa aming area. Itong tanim namin na Super Hybrid Rice Gigante Plus. Ayan po. At hindi pa po tapos. Maaraw po ngayon. Uh, Kaya po ay nag-request kami ng isang labor para po ay matapos na itong araw na ito ang pagsa-side dress po namin. So i-reveal ko po sa inyo yung aming in-apply po na fertilizer. Hello, what's up mga ka-hybrid? At nandito na naman po ang inyong Kalakbay Farm Vlog. Nagbabalik muli sa aking YouTube channel. At kung bago ka lang sa aking YouTube channel, huwag mo kalimutan mag-subscribe. I-hit mo na rin ang notification bell para lagi po kayong updated sa mga bagong uploads at mga videos natin. So for today's video mga ka-hybrid, at finally ay kami po ay magsa-side dress ngayong araw na ito. Ay ang day na po ngayon ng aming tanim ay day 24 po mga ka-hybrid. As you can see ay medyo matangkad nga po itong tama po kayo mga ka-hybrid, at medyo matangkad na po itong aming tanim na Super Hybrid Rice na Gigante Plus galing po sa rice. So tama po kayo mga ka-hybrid, at kami po ay nangangamba na ayan po, hindi po namin akalain na ganito nakatangkad yung aming tanim na talagang itong bigante na to. At as of now, wala pa naman pong namumong bagyo rito sa aming lugar, no? Dito po sa Nueva Ecija. Sana wag naman po dito dumapo yung malalakas na bagyo at sa inyo pong area, no? So yan ay finally ay i-reveal ko po sa inyo yung aming in-apply na mga fertilizer po rito mga ka-hybrid. Ay syempre para po sa mga ay nakapag-try o gusto rin po mag-try na mag-side dress day 24, between day 22, 25, pwede na po kayo mag-apply ng side dress dyan pagka hybrid seed rice po ang yung itatanim ng mga hybrid. Pero pagka alimbawa naman pagka inbreed, kahit hindi na po kayo pwede mag-side dress kasi bawas po kasi sa nitrogen ang kailangan sa ating mga palay. Pagka hybrid kasi kailangan talaga na medyo konti, sundutan lang na konting nitrogen po pagka ano po nyo. Kasi ang hybrid kasi, ang pagkakaiba kasi sa inbreed at hybrid ay medyo mas madami ng konti ang fertilizer dahil nga ay kailangan dito talaga na masaganang nutrients na makukuha po sa mga hybrid, hindi katulad sa mga inbreed ay talagang kahit konti lang pataba ay pwede na ng mga hybrid. So yan, as you can see, dalawa po yung aming kinuhang bali po, isa lang po yung talagang yung nakakulay green po, yan po yung aming kasugpon o yung katiwala dyan sa pagsasaka. Yan po ay yung aking father ay hindi na kaya po ay siya po ay yung kinuha bilang po katiwala dito sa aming pagsasaka. Ayan po yung kasama niya, yung nakaitim, nakangisit. Yan nga ay umupa po kami ng isang labor para po mabilis po yung pagsasabog niya nila ng fertilizer dito po sa aming area na 1 hectare po ito mga kaibigan. So ang katabi po niyan ay yung pong Lab 777. So hindi pa po kami makakapag-top side dress dyan dahil day ano pa lang siya, no? So ayan mga ka-hybrid ay dito muna tayo dahil ito yung nauna na aming tinanim na Gigante Plus. Tapos mga halos 7 days, 1 week lang yung pagitan nung itong aming dito po sa aming demo farm na Gigante at saka yung Lab 777. Ayan po mga ka-hybrid. So hindi pa po kami rito nag-a-apply ng fungicide, no? So maaaring sa booting stage o baka sa day 50 sasama namin ng foliar doon po sa day 45 o day 50. Yan po. Pero sa tingin ko single application lang ang gagawin namin doon sa foliar kasi may natitira pa kasi kaming 3G's foliar, halos kalahati pa yon. So gagamitin namin yon doon dito sa Gigante. Doon lang yon sa Gigante. Pero doon sa Lab 777 ay doon kami mag-apply ng fish amino acid. Yan po.
yung i-demo ko po sa inyo yung resulta ng aming i-apply rito na foliar, no, tsaka yung i-spray namin na fungicide. So yun, so may mga na-discuss ko na po sa inyo yung mga hindi dapat paghaluin sa mga chemical method, no, mga ka-hybrid. At yan, finally, side dress day 24. So you can see at napakatangkad na po ng aming tanim na Bigante Plus po, mga ka-hybrid. At pero hindi kami na konting kaba dahil nga matangkad. Siyempre dapain, kaya medyo magbabawas kami ng urea dito. So yan, dako na tayo ngayon doon sa aming in-apply na fertilizer, no, mga ka-hybrid, no. Ay gumamit po kami rito ng urea at complete triple 14, mga ka-hybrid. So ang ginamit namin na urea ay 2 bag po ang aming in-apply rito. Tapos po ay 3 complete fertilizer na triple. Yan po, triple 14. Yan po yung aming in-apply dito po sa aming tanim na Bigante Plus. So yung una, yung binasal po namin ay yun, kung napanood nyo po yung aking unang video doon po sa aming basal, pagkakabasal po dito po sa aming tanim na Bigante Plus. So yun po yung aming halos 5 na po yung na-apply namin doon sa basal, no. So dito naman po yung 2 bag plus yung 3 triple 14. Yan po yung aming in-apply rito sa side dress, pagkaka-side dress dito po sa aming tanim, no. Day 24 po, mga ka-hybrid. So you can see ay medyo manilaw-nilaw yung aming tanim at talagang kailangan na sundutan ng fertilizer. So gumamit po kami rito ng yung LCC, yung leaf color chart. So nabili ko po yon doon po sa Shopee, worth of 200 po ata yun, 200 plus yung leaf color chart ng ating palay, no. So doon nyo mapapansin yung kulay ng yung palay, kung dapat na ba kayo mag-apply ng fertilizer. So makikita nyo po yon. So ang pagka anong ba ay maaraw, medyo yung tamang araw lang, idikit nyo po doon at makikita nyo po yung kulay ng inyong pagkakaberde ng dahon ng inyong palay, no, mga ka-hybrid. At isa na rin na makakatulong yon sa ating mga ka-farmers, mga ka-hybrid, sa mga nahihirapan pong paano po yung pagpo-protocol doon po sa pag-apply ng fertilizer doon po sa inyong area. Yan po, at gumamit po kayo ng LCC, yung leaf color chart. Yun po yung mga kalimitan po ginagamit sa ating mga ka-hybrid, mga ka-farmers po, yung leaf color chart. So makakatulong po yon para po sa paano po matukoy kung pwede na po ba tayo mag-apply ng fertilizer or sa ating area, no. So yan lang po, mga ka-hybrid, at konti ko lang pong share ang aming pagsaside dress dito sa aming tanim na Bigante Plus. At susunod po nating video yung katabi po naming tinaniman ay nitong Bigante, yung Lab 77 po yung aking kukuhanan ng aking yung aming side dress dito. I-reveal ko po sa inyo yung aming side dress dito po sa Lab 777. So update ko po kayo sa susunod na aking video yung pag-apply po namin ng fungicide at saka yung foliar po. Pero ay yung plano namin talaga dito yung 3G's foliar at saka dun sa Lab 777 yung fish amino acid. Yan po yung aming i-apply dyan. So makikita namin yung difference po, kung sino po ba yung maganda dyan. At dito po sa aming demo farm na Lab 777 at Bigante Plus ng Arise. Yan po. So yun lang po, aking update muna dito po sa aming tanim. At kung bago ka lang sa aking YouTube channel, huwag mo kalimutang mag-subscribe at paki-comment. Lahat po nung gustong mag-comment at paki-share po sa ating mga ka-hybrid, sa mga baguhan, ating mga ka-farmers, sa mga nahihirapan po sa kanilang pag-apply ng fertilizer. So makakatulong po ito sa mga kanilang konting guide ko po ito para sa mga baguhan na mga farmers natin, sa mga
at pakishare na lang po sa mga iba natin mga ka-hybrid. So yun lang po mga ka-hybrid, hanggang sa ngayon muna at ingat po muli at God bless.